Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas lalo pang titibay ang relasyon ng Indonesia at Pilipinas kasunod ng isinagawang courtesy call ni Indonesian President-elect Prabowo Subianto sa Malacanang. Narito ang report. Mas matibay na relasyon sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas. Yan ang napagkasunduan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at President-elect ng Indonesia na si Prabowo Subianto sa isinagawang courtesy call nito sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang pagbisita ni Subianto sa Pilipinas na nagpapakita lamang ng mas matibay na kooperasyon ng dalawang bansa. I think it bodes well for our two countries that you have come to visit with the Philippines and that shows that the growing relationship between our two countries, which has been at a very strong level for many years, at many aspects of on the people-to-people, on the political, on the diplomatic. Kumpiyansa ang punong ehekutibo na sa ilalim ng liderato ni Subianto, mas uusbong pa ang relasyon ng Pilipinas at Indonesia. We are about to celebrate our 75th year of relations this November. And I think your visit here today will certainly bring a new impetus to making that relationship between Indonesia and the Philippines stronger and deeper. Nagpasalamat naman ang Indonesian President-elect sa Pangulo sa pagtanggap nito sa kanya, kasabay ang pagtiyak na makakaasa ang Pilipinas sa suporta ng Indonesia sa pagpapayabong ng iba't ibang aspeto para sa ikauunlad ng dalawang bansa. Perhaps it's the Asian way, our custom before we enter into a new position, we call on our friends. And to reconfirm my commitment to strengthen the close relationship that we have traditionally between the Philippines and Indonesia. We have common roots, cultural, historical, and by the fact that we are very close neighbors, it behooves us, I think, to always support each other and to work together closely in all fields. Nakatakdang humalili si Subianto kay dating Indonesian President Joko Widodo bilang presidente ng Indonesia sa Oktubre, matapos manguna at makuha ang 59% na kabuuang boto sa nakaraang eleksyon doon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.